Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 1 to 15, 2025. Maraming salamat po sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto mo konti, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Iba ang personal reading at ang general reading. Sana is naiintindihan nyo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, at energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundo ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate, ibig sabihin hindi yung energy ang nakukuha natin. Kaya meron tayong, baka nakikita mo itong mga number na to. Ang ganda oh. Diba? The change, the reflect to change. Pero it's up to you. Okay? Kasi why? Kasi pag nangyari yon, there's a great blessing coming to your life. Okay? It's up to you. Moderation, patience, flow, clarity, joy, movement, self-realization, taking action, unconditional love. Nasa sa inyo to ha. It's up to you. Sabi dito. Okay. We have the 666. Love, affection, compassion, kindness, attention, self-love. Several unexpected development will enter your life. Oh, may mag-enter daw. And impact how you feel. This is a chance. This is a chance to reevaluate your identity. You need a mental shift. Mental shift daw ha, toward greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your gut. You need to trust your gut ha, yung intuition nyo, yung instinct nyo, and inner voice. Talaga makinig kayo to your inner voice. And pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. Baka may dapat kayo i-fix at kailangan nyo atang, siyempre, try to reflect yung mga situation mo na nangyayari sa'yo or nangyayari from the past and change. No? 5 kasi is a changes. Yan. And encouragement, support, obstacle, battle, calling. Yan. They calling yun, no? Restructuring, creative work. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for your highest good. That is why you've been looking for. Push through, okay? There's a reward waiting at the finish line. Pero, it's up to you. Okay? Nasa sayo yan. Ikaw ang magbabago ng destiny mo this time. Para kay Capricorn, tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Capricorn. Please show me. Energy ni Capricorn. 1 to 15, February 2025. The Sun. Ayun nga. Your energy is the Sun. Bakit po ang energy ni Capricorn is the Sun? Ito yun eh, no? Reflect and change for your happiness. And syempre, it's time to recover, ano? Ibig sabihin is, energy mo this, is may mga sitwasyon na your recovery, ganyan. May mga sitwasyon na babaguhin mo, may mga sitwasyon na a-actionan mo na, yan. Magkakaroon ka na ng decision making to change o handle yung situation na maybe mailelet ko ka na sa iba sa inyo, maiwi-withdraw ka na, o kaya na handle naman yung you will follow your idea this time, no? Nandito ka na sa sitwasyon mo na may mga idea ka na gustong gawin to recover, no? May mga iwi-withdraw ka na. Okay? Yung energy mo this February 1 to 15 is
is to recovery, no? Sa nakita ko dito. Andito yung situation na, yes, may mga, masaya naman, may mga time na masaya ka, may mga time na medyo may mga iniisip ka, kasi because of the disappointment, andun din yung situation siguro iniisip mo kung ano yung mga dapat mo i-recover sa sarili mo, kung ano yung mga dapat mo i-let go, o withdraw, o ano yung path na gusto mong tahakin. This time, nahadun ka na sa sitwasyon. Nagkakaroon ka ng idea na you want to create and you want to follow your heart sa nakikita ko dito. And nahadun naman din na unti-unting bumabalik yung confident mo, no? At unti-unti ka rin naman nagkakaroon ng dedicated to your goal. Always naman you have a dedicated sa goal mo, no? Pero this time, you want to make sure talaga na magiging stable ngayon yung iyong mga tatahakin sa buhay, no? Yung path mo ngayon sa nakita ko ito. Hindi ka ganun totally nagmamadali sa nakikita ko dito. Talaga nagkakaroon ka na dito ng reflection and changes when it comes to yourself. Magkakaroon ng mga enlightenment, this 1 to 15 sa'yo, no? Yan, enlightenment, and makakaramdam ka ng freedom, no? Unti-unti na rin na nakikita ko na yung sigla at yung happiness mo sa buhay mo kasi mapa-found o mahanap mo na talaga yung joy and fulfillment mo in your life. Yung mga hindi pa talaga totally in a situation na ganito, minsan tanongin nyo din yung sarili nyo. Ano ba yung situation? Ano ba yung dapat ko i-withdraw? Ano ba yung dapat kong layunin? Ano ba yung mga pananaw na dapat kong gawin in my life? Tanongin nyo kung ano yung mga bagay o situation na makakapagbigay sa'yo ng joy, happy, and fulfillment in your life. Para at least, sabi nga dito, reflect, di ba? Reflect and change. Pero it's up to you, di ba? And try mong i-evaluate yung mga sitwasyon na yun. And then, sa nakikita ko dito, mahanap mo kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. Yun. Tingnan natin ang parating sa iyo. Pero it's more on happiness. Yes, may mga sitwasyon, may merong, you feel free. Yan, may mga mag-o-open sa'yo, no? There's a celebration sa iba, baka may mga celebration happen by the February 1 to 15, mga ganyan, no? And hindi mga possibility also sa iba na magkakaroon ng increase o when it comes to your material happiness, meron din yan, sa nakita ko dito. Yung mga, may mga possibility, may mga positive na mangyayari in your life. Kasi, nito na yung sincerity mo to recover sa mga iba't ibang aspeto ng buhay mo this time. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Okay. Page of Wands and the Magician, no? Diba? Good ang energy mo. Parating sa'yo. Tingnan natin. May mga magsisimula na, no? May mga beginning happen sa buhay mo this time. Punta ka din, anak, sa Page of Wands. Capricorn. Ano to? Anong ibig mo sabihin? Okay, ang parating sa'yo, Capricorn, is nandito yung situation na maaring may tao na kakausapin ka because maaring may gusto siyang hilingin o may gusto siyang sabihin sa'yo. Tao na malapit sa'yo, iba sa inyo anak mo to. No? Iba sa inyo anak mo. Yung iba naman sa inyo is, this is your lovers, ganyan. Maaring magkakaroon ng mga pag-uusap or communication dahil meron siyang hihilingin sa'yo or may gusto siyang, oo, ganun. May wish siya. Kasi may need siya sa'yo, no? Yung iba naman sa inyo is merong kang isang bagay na kumbaga you want to jump to your passion sa nakikita ko dito dahil dun sa you are focusing na ngayon din kasi sa iyong wish come true in life, kumbaga dito na yung sitwasyon mo na you take it action to pursue yung mga idea, yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Halimbawa, mayroon kang, dito ka na sa sitwasyon na may mga gagawin ka ng mga new project, ganyan, sa nakita ko dito.
may mga gagawin ka na. Kumbaga may opportunity na parating sa buhay mo this time sa nakikita ko dito na ito is you need to take it action. Yung iba sa inyo, you're starting to create again yourself sa sarili nyo, pero siguro handun kayo sa sitwasyon mo na nagkakaroon sa inyo ng options in life, sa inyong mga gustong gawin this time. Yung mga gusto nyo i-pursue na idea sa nakikita ko dito. You want to jump to your fashion, pero merong option na nangyayari o nagaganap sa'yo. Siguro hindi mo alam kung alin doon sa mga yun ang gusto mong unahin, no, sa nakikita ko dito. Kaya medyo siguro hindi mo mapagsasabay to kapag if ever na gusto mo mangyari. Kasi nakita ko dito medyo naguguluhan ka pa, no? Kumbaga, dito yung situation na gusto mong mahirap kasi pagsabay-sabayin, no? Siguro una-una, no? And then dito iba sa inyo na maybe na dito ka na sitwasyon mo, you start to your new journey in life na maaaring may nagtapos na sa buhay mo this time sa nakikita ko dito. Andito na yung magkakaroon na ng mental clarity kung ano talaga yung mga gusto mong i-pursue at kung sino talaga yung gusto mong tutukan this time at kung sino talaga yung gusto mong makasama this time to your life, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Pwedeng explain mo sa akin. Nagnahan dito. Sa card ako nagtatanong ha. Hindi sa inyo. Okay, meron tao dito na curious siya sa'yo, no? Curious siya sa'yo, pero ang nakikita ko sa kanya, gusto niyang, medyo magulo kasi isip niya eh. Medyo magulo yung isip niya. Alam mo, moody type kasi siya. Itong tao na to, may pagka-moody type. Hindi ko alam kung ikaw or vice versa. Siguro hindi yung minsan na minsan gusto kanya kausap, minsan, okay lang. Parang lang, hindi, parang, minsan, siya, very, active with it comes sa kanya mga action. Siguro, minsan kapag nakapag-usap siya, usap talaga, ganyan. Paiba-iba, ang nakita ko sa kanya, medyo paiba-iba yung moody niya, no? Sa nakita ko, siguro, minsan gusto kanya kausapin. Pagka needs ka lang niya kausapin, kakausapin ka niya. Sa nakikita ko dito. Yun, ang nakikita ko. Kasi parang magpareho kayo na energy, pero, ang isa sa inyo, medyo magulo minsan yung isip. Siguro sa dami rin ang gusto niyang gawin sa buhay niya, sa nakita ko dito. Siguro marami siyang iniisip o ginagawa, no, sa nakita ko dito sa tao na to. Maaring ikaw, itong tao na to, or siya, sa nakita ko dito. O maaring andun siya sa sitwasyon na medyo magulo yung isip niya. May tao dito na na kuhanin mo lang sa'yo someone want to connect sa'yo. Gusto niya uli ng union. Gusto niya uli ng new beginning sa'yo. Ibig sabihin, kung sa inyo meron kasi ditong isang bago. May bago at luma. Ako nakikita Ibig sabihin, maaring kayo is meron kayo mga hindi lahat kayo may mga, siguro nagkaroon ng third party, ganyan. Sa nakita ko to, kung kayo is naghahanap ng mga new person, may parating na new person, maaring itong tao na to is nakakausap nyo na siya, no? Ang nakikita ko dito. Oo, maaring nakakausap nyo na siya sa iba sa inyo. Pero andito sa sitwasyon na medyo magulo yung isip niya. Siguro handa pa siya sa part na hindi niya alam siguro kung ano talaga yung totally nararamdaman mo sa kanya o nararamdaman niya sa'yo sa nakita ko to. Kaya ang nakita ko sa kanya is medyo parang hindi pa siya nagsasalita, no? Parang hindi niya pa pine-express yung kanyang nararamdaman sa'yo. Sa iba naman sa inyo is yung mga hindi kayo nagkahiwalay, ganun sa nakikita ko dito. Yan, yung kapartner nyo is minsan magulo yung isip niya. Ganun sa nakikita ko dito. Siguro minsan lang din kayo mag-usap nitong tao na to. Kapag needs lang, nag-uusap kayo.
Tingnan natin. Ano ang dapat iwasan ni? Bakit kaya may nakikita ako na ano, no? Na dito sa part na to, may tao na parang may galit siya. May nararamdaman siyang sama ng loob dito. Sa nakikita ko dito. Kumbaga nandun siya sa, naiisip niya na ayaw niyang magparaya sa nangyari sa inyong dalawa. Maaaring ikaw or siya. Ganun nakikita ko. Maaaring bumalik yon yung tao na yon sa nakikita ko. Kasi ayaw niya magparaya eh. Ano ang dapat iwasan ni Capricorn? Kunin mo lang yung side dun ha. Sinabi ko na yung mga nakikita ko. Pag wala ka dun, hindi mo energy to. Tandaan mo, hindi lang ito because of the lovers ha. Pwede siya sa kapatid mo, sa anak mo. Yan. Ikuhanin mo sa kasamahan mo sa trabaho. Sa mga bagong tao na kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Mga dapat iwasan. Anong dapat iwasan ni Capricorn? The Ace of Pentacles, dapat mo iwasan. Bakit po? Bakit po, Universe? Uy. Okay. Ang dapat mo daw iwasan, sinasabi dito na is you need to recover yung when it comes to your money, no? Kumbaga, mas kailangan mo na mapalago ito. Kumbaga, kailangan mong magkaroon ng goal this time, 'di ba? Kumbaga, hindi lang siya totally when it comes to money, sa mga opportunity na dumarating sa iyo, ganyan. You need to value it, ang sinasabi dito. Iwasan mo yung wala kang pukusan. Alam ko naman na mayroon kayong pinufokusan na isang goal, no? Pero ang sinasabi dito, mas more focus kayo sa to recover yourself, your health, your money, yung mga goals nyo this time. You need to keep moving to reach your goal. Kumbaga, hindi naman niya sinasabi na huwag kang tumulong o huwag kang magbigay, no? Ang sinasabi dito. Pero, kailangan mong maintindihan na kailangan mo din sa sarili mo kumbaga may pangangailangan ka rin para sa sarili mo, no? Yun ang dapat mong i-develop sa sarili mo. Ganyan. Wag lang yung okay lang yun, pero nasa sa inyo. Kung gusto mo tumulong, it's okay lang. Pero think to the future, no? Kung talagang gusto mo talaga na magkaroon ng, it's more stability in the future, kailangan you think to the future. Kailangan you need to keep moving to reach your goals. Sa nakita ko ito, focus kung ano yung goal na gusto mong mangyari. Magkaroon ka ng healthy lifestyle, magkaroon ka ng mga objective, ganyan. Kailangan mo magkaroon ng mag-focus ka to your goal this time, no? Yun. And then, sinasabi rin dito na is try to recover kung kinakailangan. Lumabas-labas ka, magpa-araw ka, ganyan, no? Sa nakita ko dito, baka hindi ka na naaarawan, baka kulang ka sa mga vitamin D, mga ganyan, no? Kung kailangan mag-exercise ka, ganyan. And syempre, follow your dreams, no? Sa nakikita ko dito, sinasabi dito. And syempre, be confident and you need to speak out din sa nakikita ko dito, no? You need to speak out, sabihin mo yung mga gusto mong sabihin, ilabas mo yung totoong ikaw. In a good way. Syempre, alam ko na mababait kayong Capricorn. In a good way, ilabas mo yung mismong ikaw, no? Be confident, speak out, and yun nga, kailangan mo, you need to focus also to your health, to your stability, to your goal,
take an exercise, go outside, walking, paaraw ka, take vitamins, mga ganyan. Iwasan mo yung ano ka lang, yung trabaho ka lang ng trabaho ng ganyan, no? Tingnan natin. Kamusta ang love ni Capricorn? Vision. Tandaan nyo lang sa lahat to, Pero, kapatid, anak, karelasyon. Judgment. Universe, bakit po judgment ang nyo sa love ni Capricorn? The Wheel of Fortune. Okay. Wow. Okay, ganda nito. When it comes to a love, yan. When it comes to a love, sinasabi dito na you need to learn from the past situation, sa nakita ko ito. And then, syempre, you need to take it action, move forward, and you need to be aware na ngayon, and do your fashion, sabi dito, kailangan, be patient sa mga sitwasyon when it comes to a love. Kumbaga, kung wala kang love, o nagkaroon na ng separation, huwag kang magmadali. Kumbaga, pero you need to put some effort sa mga sitwasyon mo when it comes to a love. Tandaan mo, you are the controller of your life when it comes to a love, no? Huwag kang magpapakontrol sa iba, sinasabi dito. And syempre, matuto ka. Magkaroon ka ng self-evaluation when it comes to a love, sinasabi dito. Awareness, you need to be aware. Kailangan mo magkaroon ng mga life changes sa mga decision mo this time. It's time to awake if you are in a relationship or wala man to, no, sa nakita ko kung may mga dapat ka nang i-let go mo. Kung hindi mo kayang i-let go ang any situation when it comes to a love, is mag-change ka ng mga decision mo sa buhay mo. Magkaroon ka ng self-evaluation, you need to be aware, at tatandaan mo palagi na kailangan mong matuto sa nakaraan, no? Dito, sa sitwasyon mo. And then, sa mga hindi naman nagkakahiwalay, ganyan, sa mga situation na mag-asawa kayo, ganyan, ang nakikita ko, with it comes to a love, there's an awakening happen sa buhay mo na may mga bagay o sitwasyon na mas pinipili mong ma-fix yung mga sitwasyon mo this time kung hindi man, kumbaga, hindi naman ko nakikita na nagkakaroon ng gulo when it comes sa sarili nyo, sa nakikita ko dito. Kasi both of you naman, you take your responsibility when it comes sa loob ng tahanan, sa nakikita ko dito. Pareho naman kayo, ikaw, you put your effort, ganyan. Siya din naman, piniput niya yung effort niya sa'yo. And it's more on patient ka rin naman. Sa tingin ko naman din yung partner mo siguro hindi rin yung patient. Kasi nga parang, siguro, ang sabi ko nga, di ba, parang minsan hindi kayo gaanong nag-uusap. Or kapag may needs lang, nag-uusap kayo, ganun. Hindi ko naman nakikita kasi, you're guided from the two angels sa nakikita ko dito. Kaya, ang nakita ko sa'yo is more on patient is needed. Kung wala naman kayo mga karelasyon is, huwag kang magmadali. No? Mas give an effort ka muna sa sarili mo. Kasi, in a divine timing, ibibigay niya sa'yo yun, yung mga pangangailangan mo when it comes to a love. Kamusta ang iyong kaperahan, Capricorn? Yung sa inyo kasi dito, yung mga mag-aasawa at magkakarelasyon, aware kayo actually. Aware kayo sa isa't isa. Sa nakikita ko naman. Kamusta ang 1 to 15 money ni Capricorn? Katingin yung anak ko, Bakit, anak? Ano yun? Sinecheck niya si mami niya. Sama ng tingin na, Hindi niya nakikita ang sama ng tingin na anak ko. Sabi, mami, ano ba yan? Sabi niya gano'n. 7 points. Okay. Okay.
Wow. Okay, the Wheel of Fortune. Oh, congrats ha. Sa ngayon, when it comes to your life, ano yung it's turned in your favor when it comes to a money pala. When it comes to a money, it turns to your favor ito, no? Sa nakita ko. Iba sa inyo, magiging busy talaga kayo. You are focusing right now sa nakikita ko dito, sa inyong mga wish come true, sa iyong pera, sa stability in the future, may mga plano. Ako nakikita sa iyo, may mga nagkakaroon ng mga decision. O minsan, may mga part na dumarating talaga na kailangan mo ring maghigpit o kailangan mo talaga mag-focus sa iyong goal this time, ano, sa kando yung dedication mo. Sa nakita ko, when it comes to Amani kasi may mga wish come true, 1 to 15 is may mga wish come true. Ako nakikita sa'yo na may mamamagnet ka, opportunity man yan or money is coming, no? Siyempre, hindi lang ito sa inyong mga sahod. Siyempre, iba dito, oo, kasi, ano ba yun? Sahod is waving. Oh, good luck. Sabi ko good luck. Ayun. No, dito, this time, the luck is in your side. Sa nakikita ko dito, magiging busy yung iba, marami opportunity na darating sa'yo, and yung magneting, the fortune. No, mamagnet mo yung iyong good luck this time sa nakikita ko dito. Also, may papasok na pera dito sa nakikita ko dito. Try, tingnan ko ha. May mga dapat kang i-let go ha. May mga dapat ka daw i-let go. O iba dito, nagkakaroon ng secret, nagsisecret kayo ng mga money, baka nagkikip-kip na kayo ng money ngayon, maring natuto na kayo dito, and you take care. Pero yung iba dito, parang, sino to? Sino yan? Oh. Parang iba, sino to? Iba dito, mag-keep kayo ng money. Sa nakita ko dito. Nagkakaroon na naman ng new beginning sa inyo, sa nakikita ko dito. Kasi ngayon is more stability, itong nakikita ko dito. Merong wealth, akong nakikita. May magigain yung inyong finances o yung pera nyo this time. Kasi kung titingnan naman dito si the Wheel of Fortune and the King of Pentacles, di ba? And the Nine of Cups. Kaya yung mga wish come true nyo when it comes to money, kung ano yung hilingin nyo, sa nakikita ko dito, maaaring darating siya. Darating to. Kasi we have the Sun. No? Andito na rin kasi na-aware ka na rin sa iyong finances this time eh. Iba sa inyo, parang you're a leader. Ang nakita ko, parang leader ba kayo? Sa isang, halimbawa, sa inyong company, ganyan, meron po kayong pinamumunuhan or we have a business, malaki man o maliit yan. Parang ganun nakikita ko sa inyo. Parang meron kayong isang situation na, na, na pinagliderahan. Maaring kayo mayroon kayong mga sariling business o kaya sa work nyo kayo yung naglilid doon sa nakita ko dito. Kasi your money is time to change ang nakikita ko dito Pero tatandaan mo kailangan mo lang magkaroon ng perfect plan, no? Sa nakikita ko dito. Kung ito is hindi mo siya maiya-handle at hindi ka talaga, kasi nandito ka sa paninindigan eh. Kumbaga, kung ito is ipagpapatuloy mo, when it comes dito na maging mahigpit ka, when it comes to money, at mag-ipon, at kung kailangan mag-secret is mag-secret ka, you will be success sa iyong money. Tandaan mo, kailangan meron kang perfect plano, no? You need to be careful talaga when it comes to paggamit ng pera. Kasi this time is, magsiship yung iyong luck this time. Wag lang kayong mag-think na, ay, okay lang kasi meron namang sahod next month. Okay lang, naggamitin ko to this time. No, mali yun. Kasi tandaan mo, ikaw yung driver ng buhay mo, ha? Ikaw yung mag-handle nun. Kung gusto mo magpreno, magpreno ka. Kung kinakailangan mo, pag-isipan muna. Okay? Advice po, universe. Kailangan dito is strong will. Ang advice sa'yo is the 8 of Wands. Bakit po?
Oy, the Wheel of Fortune again, oh. Congrats, Umaayon sa'yo ang pabor sa'yo ang universe ngayon. Your cycle begin. Okay. Sa nakikita ko sa'yo, ang advice niya sa'yo is, this is the time. Yes, nakikita ko naman you have a positive destination. Meron ka talagang clear path, no? Nagkakaroon na sa'yo ng level up sa nakikita ko sa'yo kasi you're starting a new beginning in your life sa nakikita ko dito. Kumbaga may mga in-end ka na na cycle sa buhay mo, sa nakita ko may mga nagtapos na. Actually, no? So, may mga opportunity, may mga instant opportunity na darating sa buhay mo. This time, no, to 1 to 15, sa nakikita ko dito. May mga tao ka na makikilala or may mga tao na makikipag-communicate sa'yo or mga bagong taong makikipag-collaborate sa'yo. May mga dealing ako nakikita, may mga tao rin ako nakikita na maybe mga mag-share sila ng goal sa'yo, paari ikaw or siya din na nakikita ko dito. Iba dito is like a community or a teamwork, no? Nagkakaroon ng mga plano, ako nakikita. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng isang recognition, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, yung inyong path this time is mag-change. The journey, you're starting and begin a new journey in your life this time, may isang sitwasyon sa buhay mo na magbabago siya sa nakikita ko dito. Siguro iba dito in a workplace, no, sa nakikita ko dito. Iba dito in a health, no, yung iba dito is, baka meron na kayong mga gagawin mga new project, ganyan, may mga i-create kayo ngayon, ganyan, may mga ipupurso kayo ng mga idea this time sa iba sa inyo, or yung iba naman sa inyo is magkakaroon kayo ng mental clarity kung ano ang mga gusto nyong aralin, kung ano yung mga dapat nyo i-growth sa sarili nyo, ganyan, kung ano yung mga situation na pufukusan mo at bibigyan mo ng effort this time, ganyan, ang nakikita ko. May mga partnership din ako nakikita, nagaano yung tenga ko. May mga new partnership, ganyan, new communication, new collaboration, yan. May after, parang nabubulol ako ngayon, hindi ko alam kung bakit. Oo, bulol ako ngayon. Yan, may mga dealing ako nakikita. May mga tao makipag-deal sa iba, sa inyo, no? Hindi lahat kayo, pero kahanyo lang na handin na. May mga dealing ako nakikita. As in, no? Pero mag-ingat kayo, no, sa nakikita ko dito, no? Kasi nakikita ko dito na maaring may makipag-communicate sa'yo na isang tao na isa sa mga makikipag-communicate sa'yo na maaring magsinungaling sila sa'yo. May magsisinungaling. Kung ito is related to a money, you need to be aware, no? Sa nakikita ko rin dito kasi dito rin yung angels mo. You need to be aware kasi why? May tao dito na maaring minamatyagan ka, may tao magsisinungaling at merong tao na maaring sa iba is manakawan kayo, either idea or mga pera, manyan, or andito yung sitwasyon na may mandaraya actually, may mandadaya. Baka dayain kayo, no? Nitong tao na to. May sneaky person. There's also the betrayal. Maaring iba sa inyo is kasamahan mo sa trabaho o nakakasalamuha mo na siya, karelasyon mo man siya, o ba mga bagong communication mo yan, baka mabitray ka, no? Yan. Kung gusto niyo mag-ingat, mag-ingat kayo. Kung ayaw niyo, it's up to you. Ayan nga, it's up to you. Okay? Arigato namaste, God bless.